Kumusta? Giz recap pala. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang psychological thriller war film, tinatawag na Mine. Mga spoiler sa unahan. Mag-ingat, at mag-ingat. Nagsisimula ang pelikula sa isang matigas na US Marine, si Mike, na nagpaalam sa isang batang babae sa airport at naglalakbay sakay ng helicopter patungo sa kanyang susunod na misyon. Sa sumunod na eksena, sina Mike at ang kanyang spotter, si Tommy, ay nakaset up sa isang bangin na tinatanaw ang isang disyerto, naghihintay para sa kanilang target, dumating. Si Tommy ay likas na chatterbox, habang si Mike ay may mas seryosong disposisyon. Napansin nila ang maraming tao na naglalakad sa isang tabi, at maraming armadong sasakyan sa kabilang panig. Papalapit, ang target ni Mike ay isang 65 taong gulang na terorista, si Sayid Asef. Bilang Tommy at ang boses, sa radyo, subukang aipatama si Mike, na pagtanto niyang nagtipon na ang grupo, para sa isang kasal, at ang target ay maaaring ang ama ng nobyo. Lalong nagiging komplikado ang mga bagay kapag hinarang ng nobyo at nobya ang target. Si Mike ay inutusang ilabas ang nobyo para makarating sa target, ngunit hindi niya madala ang sarili na kunin isang inosenteng buhay. Nagsinungaling si Mike sa kanyang command center na nawala ang target. Ang duo ay, pagkatapos ay nakita ng mga armadong lalaki na nagpoprotekta sa seremonya. Kasunod ang putok ng baril. Agad na tumakas ang target, habang sina Mike at Tommy ay napilitang umatras habang sinisimulan silang habulin ng mga armadong lalaki. Habang tumatakbo, sinisira nila ang kanilang GPS at nagtatago sa likod ng isang rock formation. Nagsimulang maglakad ang mga armadong lalaki patungo. Ang bato ng si Mike ay mabilis na lumikha ng isang matalinong pagkagambala upang ipadala sila sa kabilang direksyon. Matapos iwasan ang mga armadong lalaki, humiling ang dalawa ng paglikas, ngunit sinabihan silang kailangan nilang tumawid ang disyerto sa harap nila upang makarating sa isang nayon na 5 oras ang layo, kung saan maaari silang sunduin. Naglalakad sila, lumalaban sa mga sandstorm at nakakapasong init. Ini-entertain ni Tommy si Mike kasama ang mga kwento ng kanyang anak sa bahay. Nang makitang tahimik si Mike at tila may problema, pinilit ni Tommy na buksan si Mike. Inihayag ni Mike na nahihirapan siyang mag-propose ng kasal sa kanyang kasintahang si Jenny. Pinagtatawanan siya ni Tommy dahil sa sobrang takot, pero nagbibigay din. Payo niya na sa una ay maaaring mahirap ang pag-aasawa, ngunit sa paglipas ng panahon, nakakakuha ka ng hang nito. Habang dumadaan sa disyerto, ang hangin ay nagdudulot ng babala na lumilipad sa ibaba, kanilang mga paa. Sineseryoso ni Mike ang karatula, na inaalala na 33 milyong landmine ang nangyari, inilibing sa disyerto sa nakalipas na 40 taon. Tinitiyak sa kanya ni Tommy na ito ay isang pandaraya lamang ng Berber, upang ilayo ang mga kaaway. Si Mike ay patuloy na nag-iingat, ang kanyang isip ay abala sa tanda ng babala. Naglalakad si Tommy ng paatros, walang pakialam, ilang yarda sa harap ni Mike, na walang kabuluhan. Dig sa Mike para sa pagiging isang overthinker. Biglang isang click sound ang narinig, at isang pagsabog ang sumunod. Natapakan ni Tommy ang isang landmine. Habang siya ay pansamantalang nagbibingi-bingihan, humakbang si Mike patungo, Tommy at nakarinig ng isa pang click kung saan nakalapag ang kanyang paa. Nanlamig siya sa gulat. Ang buhangin mula sa putok ay nagsisimula ng maalis. Si Tommy ay nakaligtas sa pagsabog, ngunit ang kanyang mga binti ay nasa ibaba, naputol na ang mga tuhod. Si Tommy ay sumisigaw at nanginginig sa sakit. Mike, hindi makagalaw ang sarili, pilit na pinapakalma si Tommy. Kapag tila walang gumagana, dinadala ni Mike ang kay Tommy, anak, na nagbibigay sa kanya ng ilang pagganyak, at nagagawa niyang iturok ang sarili ng morphine, na dala ng mga Marines sa kanilang bulsa sa harap. Sinubukan ni Tommy na abutin ang kanyang radyo, ngunit muli na naman siyang dinadala ng sakit. Nang makitang nasasaktan ang kanyang kapareha, nag-aalok si Mike na tanggalin ang kanyang paa, ang landmine para matulungan si Tommy. Iniisip ni Mike na marahil ang landmine na kanyang natapakan, ay luma at wala na. Binalaan siya ni Tommy na huwag, at upang pigilan si Mike, hinayla niya. Inilabas ang kanyang baril at itinutok sa kanyang ulo. Sinabi niya kay Mike na dapat siyang mabuhay kahit anong mangyari at bumaril sa sarili. Walang magawang sumisigaw si Mike sa kalungkutan. Siya ay natigil sa disyerto ng mag-isa, hindi makagalaw. Hindi nagtagal ay napagod siyang tumayo at napaluhod. Napagtanto ni Mike na kailangan niya, kahit papaano ay kunin ang radyo na nasa tabi ni Tommy ilang yarda ang layo. Itinali niya ang sintas ng sapatos niya, isang palakol para hilahin ang radio bag patungo sa kanyang sarili. Gayunpaman, nalaman niya na ang baterya ng radyo ay patay na at ang reserba ay nasa katawan ni Tommy. Nanlumo si Mike ngunit nag-iisip ng ibang plano. Gumagawa siya ng pansamantalang pagsasaayos upang singilin ang radyo gamit ang solar power. Si Mike naman noon, kayang makipag-ugnayan sa kanyang mga nakatataas.
Humihiling siya ng agarang paglikas, ngunit sinabi sa kanya iyon. Ang mga rescue chopper ay hindi makakalipad sa kanyang lokasyon dahil sa madalas na mga sandstorm. Kung lahat mabuti, isang convoy ang magliligtas sa kanya sa loob ng halos 52 oras. Napasimangot si Mike sa sagot nito. Pagkatapos ay iminumungkahi ng Major kay Mike na subukang maghukay ng kanal at tumalon dito, na gagawin lamang magreresulta sa pagkawala ng paa na hindi nagbabanta sa buhay. Nagpasya si Mike na pagtibayin ito at maghintay. Rescue, nagseset ng countdown sa kanyang relo. Pagkatapos ay isa pang napakalaking sandstorm ang tumama ng buong lakas. Nagagawa niyang hintayin ito nang hindi gumagalaw sa kanyang pwesto. Kapag natapos na, ang unang bagay, napagtanto niya na dinala ng bagyo ang katawan ni Tommy at sa makatuwid ay ang ekstrang baterya, sa tabi niya. Ngunit ang radyo ay masyadong malayo sa kanyang maabot. Lumipas ang mga oras. Mike, nauubusan ng tubig at nagiging desperado at kung minsan ay nagtataka tungkol sa pagbaril sa sarili. Patay. Pagkatapos ay napansin niya ang isang Berber na papalapit sa kanya. Naglalakad ng paikot-ikot. Sinubukan ni Mike na magbigay ng babala sa kanya tungkol sa landmine, ngunit ginagaya ng Berber ang kanyang mga aksyon, na tila pinagtatawanan siya. Sinubukan ni Mike na ipaliwanag ang kanyang pagsubok sa lalaking Berber, ngunit iginiit niya na dapat kunin ni Mike, susunod na hakbang. Pagkatapos ay kinuha niya ang flask ng tubig ni Mike at nawala sa disyerto. Ganap, dehydrated at desperado, si Mike ay nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang ihi nang mapansin niya ang isang maliit na Berber, babaeng paparating, ibinalik ang kanyang water flask. Ibinigay niya ito kay Mike at sa kaginhawaan nito, ito ay puno ng tubig. Kahit na ang batang babae ay hindi kailanman nagsasalita, gamit ang kanyang mga larwang sundalo, siya rin ay tila. Sinabi ni Mike na kailangan niyang umalis sa minahan at magpatuloy. Sinabi sa kanya ni Mike na hindi niya kaya, kumilos at hiniling sa batang babae na kunin sa kanya ang kanyang radyo, ngunit hindi maintindihan ng batang babae. Desperado, si Mike ay masyadong maingay, na tinatakot ang babae. Malapit nang bumagsak ang gabi at ang temperatura, nagsisimula ng bumagsak. Nagsindi ng apoy si Mike para mainaitan ang sarili. Nagsisimula siyang makarinig ng mga ingay ng mga mababangis na hayop. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinitigan ang mga larawan ng kanyang kasintahan na itinatago. Ginulo ang sarili. Nakahanap siya ng video mula sa kanyang kasintahan. Sa video, sinabi ni Jenny, Mike na hinihintay siya nito. Dapat manalo si Mike sa digmaan at bumalik sa kanya sa lalong madaling panahon. Maaari, nagsisimula ng maging emosyonal si Mike. Natatakot siya na baka hindi na niya makita ang girlfriend niya. Muli, sa pagod sa lahat ng nangyayari sa kanya, nagsimula siyang makatulog, ngunit siya ay pumikit ng ito upang malaman na ang apoy ay namatay. Natagpuan niya ang kanyang sarili na napapaligiran ng mga ligaw na hayop. Sinubukan niyang takutin sila gamit ang kanyang baril, ngunit nabigo. Kinaladkad ng mga hayop ang katawan ni Tommy. Isang hayop, nagsimulang tumuloy patungo sa kanya, ngunit gamit ang kanyang tanglaw, binaril ni Mike ang hayop gamit ang kanyang baril. Lumapag ang hayop sa isang landmine, na nagdulot ng pagsabog at tinatakot ang iba pang mga hayop. Malayo, dumating ang umaga at muling dumaan ang parehong lalaking Berber. Sinabi niya kay Mike na siya, napakaswerte niya na nakaligtas siya sa ngayon, kahit na nakatapak sa isang landmine at gumastos. Isang gabi sa disyerto kasama ang mababangis na hayop. Muli niyang iminungkahi na si Mike ay sumulong, pero hindi sumunod si Mike. Sinabi sa kanya ni Mike na malamang na alam niya ang lokasyon ng mga minahan, bilang siya ay palaging naglalakad sa isang pattern. Sumagot ang Berber na hindi niya alam kung saan ang mga landmine, ay at zigzag lang ang lakad niya dahil mas ligtas ito kaysa maglakad ng diretso. Mike ulit, hinihiling sa kanya na kunin ang kanyang radyo. Sa wakas ay sumang-ayon ang lalaking Berber at ibinalik ang radyo, Mike at pagkatapos ay tumungo sa kanyang paraan. Tiningnan ni Mike ang kanyang relo at May 24 na oras pa, para dumating ang tulong. Unti-unti siyang nag-hallucinate. Nakita ni Mike na nagising si Tommy mula sa kanyang pagkamatay. Ang haka-haka na si Tommy ay nag-udyok kay Mike at sinabi sa kanya na makakalabas siya dito ng buhay. Ang araw, set muli at si Mike ay nagsimulang isipin ang lahat ng mga pagkakamali na nagawa niya sa kanyang buhay. Nagsimula siyang magsisi na iniwan ang kanyang kasintahang si Jenny na mag-isa at pumunta sa misyon. Siya, muling natagpuan ang kanyang sarili na napapaligiran ng mga hayop. Walang layunin na sinimulan ni Mike ang pagbaril sa kanila. Ang dilim, ngunit inaatake pa rin siya ng mga hayop. Nawawala siya sa kanyang iniisip habang nakikipaglaban sa mga ligaw na hayop. Sa pagsikat ng araw, muling bumabalik si Mike sa realidad. Lahat ng ligaw, ang mga hayop na umatake sa kanya ay patay na nakahinlay sa paligid niya. Sa kabila ng pagiging outnumbered, nagawa niya upang patayin ang lahat ng mga hayop. Si Mike ay nag-iisa sa disyerto na iyon habang ang kanyang paa sa ibabaw ng minahan ay wala, gumagalaw sa huling 45 oras.
Pagkatapos ay nakatanggap siya ng komunikasyon mula sa kanyang senior na nagpapalem. Kanya na ang rescue team ay nahuhuli na. Tinanong siya ng nakatatanda kung maaari ba siyang kumapit. 17 oras. Nalampasan na ang kanyang breaking point. Sumagot si Mike na hindi na siya makakarating pa. Sinabihan siya ng major na may gustong kumausap sa kanya. Narinig ni Mike boses ni Jenny. Si Mike ay nagsimulang humingi ng tawad sa kanya para sa pag-iwan sa kanya, para sa panggugulo, lahat ng bagay at upang sirain ang lahat ng kanyang hinawakan. Nagsisimula siyang mag-hallucinate at nakita si Jenny na nakaupo sa isang sopa sa harap niya sa disyerto. Sinusubukan niyang abutin siya ngunit nagsisimulang mawalan ng lakas. Nagsisimula siyang bumagsak nang mahuli siya ni Berber na tila dumarating, out of nowhere. Sinimulan ng lalaki ang pag-aalaga sa mga sugat ni Mike at sinabi sa kanya ang tungkol sa oras kung kailan siya masyadong minsan nakatapak sa isang minahan na nagtanggal ng kanyang binti. Sinabi niya kay Mike na ang pagkawala ng kanyang binti, parang nawala lahat sa buhay niya. Gayunpaman, ang sakit ng pagkawala ng kanyang binti ay lahat, naligo nang makilala niya ang kanyang asawa at nagkaroon ng anak na babae. Sinasabi niya na kahit anong mangyari sa ang ating buhay, dapat tayong magpatuloy. Sinabi ni Mike sa lalaki na siya nga ay maswerte bilang kanyang anak, ang ganda talaga nang nagdala sa kanya ng tubig at may ngiti sa ama. Sinasabi ng lalaki, Mike na wala na siyang anak na babae. Namatay siya sa isang pagsabog ng minahan noong isa sa kanila, mga ekskursyon ng mag-ama upang maghukay ng mga minahan at palitan ng mga ito ng mga lata. Nakikinig si Mike, tulala. Sinabi sa kanya ng Berber na masaya siyang nakilala ng kanyang anak si Mike, ngunit siya talaga, kailangan mag-move on ngayon. Tapos, umalis na siya. Nakita muli ni Mike ang kanyang anak, ngunit mabilis itong nawala, malayo sa hangin. Nagsisimula na naman mag-hallucinate si Mike. Nakikita niya ang kanyang mapang-abusong ama na ginamit, nabugbugin ang kanyang ina habang siya ay walang magawa. Nakikita niya ang kanyang ina na may karamdaman. Siya rin, nakikita niya ang mga magagandang pagkakataon na kasama niya ang kanyang kasintahan. Sa sandaling iyon, naririnig niya iyon sa radyo. Dumadaan ang rescue team at kailangan nila siyang ipaalam ang eksaktong lokasyon niya. Pumipili siya, up ang kanyang flare, ngunit bago siya makakuha upang gamitin ito, ang mga terorista mula bago simulan ang pagbaril sa kanya mula sa ibabaw ng burol. Ang pagbaril ay nag-trigger ng pagsabog ng minahan sa malapit, na nagpapadala ng flare, lumilipad mula sa kamay ni Mike at inabot. Sinusubukan niyang pumutok pabalik, ngunit siya ay masyadong mahina, ngunit naaalala niya ang kanyang kasintahan at ginagamit ito bilang pagganyak. Pagkatapos ay ginamit ni Mike ang kanyang baril upang bumaril sa lupa, at nag-trigger ng aking mga pagsabog sa paligid niya, na lumilikha ng usok ng buhangin, na pinoprotektahan siya mula sa kaaway. Pagkatapos ay mabilis niyang kinuha ang kanyang sniper rifle at inalis ang mga terorista. Sa pagsagip, team na dumadaan, hindi pa rin maabot ang flare. Naalala ni Mike ang sinabi ng lalaking Berber, na kailangan mong magpatuloy. Siya ay tumalon ng pananampalataya at gumawa ng isang hakbang pasulong. Walang nangyari. Walang pagsabog. Nalaman niyang nasa loob ang minahan na natapakan niya, isang lata, malamang na inilagay doon ng anak na babae ng Berber noong nabubuhay pa siya. At kaya natupad ang nakakapigil sa kanya ay ang takot. Si Mike ay nabuhayan ng loob sa kabila, ang hindi nakamamatay na mga tama ng baril na natamo niya sa standoff. Nagsisimula siyang lumuha, siguro nakahinga siya nang maluwag na malaman ang katotohanang maliligtas siya o baka naman nagalit siya, hindi na pagtatanto ang kawastuhan ng sitwasyon. Siya pagkatapos shoot ang flare at collapsed sa lupa. Hinanap siya ng rescue team at bumalik siya sa bahay. Umuwi sa airport, naghihintay sa kanya si Jenny na may masayang luha sa mga mata. Bago pa man siya niyakap ay bumaba na siya, sa isang tuhod, tulad ng ginawa niya sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Pagkatapos ay nag-propose siya sa kanya, nangako na hindi na siya muling iiwan.